Bago natin simulan ng Chapter 98, shoutout ko lang pala solid supporter natin na si Jaime Abdurasid. Sa walang sawang pagsuporta sa channel natin, maraming salamat sa iyo idol, mabuhay ka hanggat gusto mo. Nagngangalit ang ngipin ng 7th Elder. Ang mukha niya ay puno ng galit at ang berdeng balbas niya ay nakataas. Isang malakas na liwanag ang sumabog. Ang berdeng espada ay tumama sa dilaw na enerhiya mula sa kamay. Lumilipad ang 7th Elder habang hawak ang berdeng espada. Ang mga mata niya ay nakatingin sa malayo. Sa harapan niya ay nakatayo si Zuo Fan. Ang malalaking lilang pakpak ay nakabuka at ang mga pulang mata ay nakatingin ng diretsyo. Napansin ng 7th Elder ang sitwasyon. Ang mukha niya ay naging seryoso. Naisip ng 7th Elder na masama ang lagay. Idinagdag ng 7th Elder sa sarili na ang lakas ng batang ito ay lumagpas na sa kanya base sa palitan nila kanina. Si Zuo Fan ay nakatayo ng kalmado. Ang mga kamay niya ay nakataas at ang mga pulang tali sa braso ay kumikinang. Ang lilang pakpak ay nakabuka sa likod niya. Naisip ng 7th Elder na ang bata ay tuluyan ng lumampas sa kanya. Nakita ang 7th Elder na nakatayo sa malayo. Nasa harapan niya si Zuo Fan na nakatalikod. Maraming tauhan ng Yuming Valley ang nakahandusay sa lupa. Naisip ng 7th Elder na ang mas nakakabahala pa ay ang talino ng bata ay kapantay na ng sa kanya. Ang mata ng 7th Elder ay seryoso. Ang berdeng kilay niya ay nakakunot. Naisip ng 7th Elder na ito ang unang beses na nakatagpo siya ng ganitong kalaban. Nanlaki ang mga mata ng 7th Elder. May pulang dugo sa pisngi niya. Ang mukha niya ay puno ng gulat. Biglang nagsalita ang 8th Elder ng may pangaasar, tumawa ito ng malakas. Sabay sinabing totoo talaga ang kasabihan, na kung ano ang iyong itinanam, ay siya rin ang iyong aanihin. Ang 8th Elder ay tumatawa. Ang puting buhok niya ay nakatali at ang mga mata ay nakapikit sa tuwa. Sinabi ng 8th Elder sa 7th Elder na marami itong ginawang kasamaan sa buong buhay. Idinagdag ng 8th Elder na ngayon ay may isa na namang munting demonyo na nagpapahirap dito katulad ng ginawa nito sa iba. Nagngingit-ngit ang 7th Elder. Ang mukha niya ay puno ng galit habang nakatingin sa 8th Elder. Dagdag pa ng 8th Elder na kasiya-siya talaga ang tanawin na ito para sa kanya, sabay humalaklak ito sa tawa. Naisip ng 7th Elder na hindi niya pwedeng hayaan na tumagal pa ito. Idinagdag ng 7th Elder sa sarili na kung magpapatuloy ito ay paglalaruan lang siya hanggang mamatay ng batang ito. Ang mata ng 7th Elder ay naging seryoso. Hawak niya ang berdeng espada. Naisip ng 7th Elder na kailangan niyang tapusin ito sa isang atake. Nagulat ang 7th Elder. May napansin siya. Ang 7th Elder ay nagpakawala ng dalawang malakas na atake. Isang lilang enerhiya at isang pulang enerhiya ang sumugod ng sabay. Naisip ng 7th Elder na kahit hindi niya alam kung tatalab ito kay Zuo Fan ay wala na siyang ibang pagpipilian. Sinabi ng 7th Elder sa sarili na todo na ito o wala. Si Zuo Fan ay nakatayo ng kalmado. Ang lilang pakpak niya ay nakabuka at ang pulang kapa ay tinatangay ng hangin. Sinabi ni Zuo Fan sa 7th Elder na huwag sayangin ang enerhiya. Idinagdag ni Zuo Fan na ang walang kwentang atake na iyon ay hindi natatalab sa kanya. Noong malapit nang tumama kay Zuo Fan, nagulat si Zuo Fan, biglang lumihis ang atake ng 7th Elder at dumiretso papunta kay Ning-er. Isang malakas na pagsabog ang naganap sa paligid. Si Zuo Fan iyon, nakaabot siya sa oras na maprotektahan si Ning-er mula sa atake ng 7th Elder. Ang 7th Elder ay nakatingin sa malayo. Nakangisi siya. Sinabi ng 7th Elder na ngayon ay nakikita na niya ang lahat. Tinawag ng 7th Elder si Zuo Fan na munting bata. Idinagdag ng 7th Elder na nahanap na niya ang kahinaan ni Zuo Fan. Nakita ang 7th Elder na nakatayo sa malayo. Nasa harapan niya si Zuo Fan na nakatalikod at hawak si Ning-er. Sinabi ng 7th Elder na noon sa Wanshu Mountain Range ay natakot siya sa walang awa at makasariling pagkatao ni Zuo Fan. Idinagdag ng 7th Elder na kaya nang dumating si Zuo Fan ngayon ay inakala niyang naghihiganti ito. Si Zuo Fan ay nakatayo habang si Ning-er ay nasa likuran niya. Ang mga mata ni Zuo Fan ay kalmado. Tinawag ni Ning-er si Brother Zuo. Ang mukha ng 7th Elder ay seryoso. Naisip niyang inakala niyang si Zuo Fan ay nandito para maghiganti.
Idinagdag ng 7th Elder na ngayon lang niya naintindihan na si Zuo Fan ay nandito para sa dalaga. Si Ning-er ay nagulat. Ang mga mata niya ay nanlaki at may luha. Ang mga kamay niya ay nakahawak sa dibdib. Sinabi ni Zuo Fan sa sarili na maaaring totoo iyon. Idinagdag ni Zuo Fan na paano naman mababago noon ang magiging resulta ngayon. Ang mukha ni Zuo Fan ay kalmado habang nakatingin sa malayo. Sinabi ni Zuo Fan sa sarili na anuman ang mangyari ngayon ay mamamatay ang 7th Elder. Ang mga mata ni Zuo Fan ay naging pulang-pula. Ang enerhiya sa paligid niya ay naging pula at itim. Ngumisi ang 7th Elder. Sinabi niyang kung naging walang awa si Zuo Fan katulad noon ay matatakot pa siya. Idinagdag ng 7th Elder na ngayon ay lumambot na si Zuo Fan dahil sa dalagang iyon. Sa ere ay lumilipad ang 7th Elder. Nasa baba niya si Zuo Fan na may lilang pakpak at hawak si Ning-er na nakapula. Sinabi ng 7th Elder na kaya ang tagumpay ay nasa kamay na niya. Ang mga kamay ng 7th Elder ay gumawa ng hand seal. Binanggit niya ang arcane arts. Isang malaking demonyong maskara ang lumitaw sa ere. Ang maskara ay puti na may pulang mata at dilaw na ngipin. Napapalibutan ito ng berdeng usok. Sumigaw ang 7th Elder. Tinawag niya ang demonic mask seal. Nagulat ang 8th Elder. Ang mga mata niya ay nanlaki at ang bibig ay nakabuka. Sinabi ng 8th Elder na hindi maganda ito. Idinagdag ng 8th Elder na ito ang arcane arts ng Yuming Valley na demonic mask seal. Ipinaliwanag ni Exe Tianyang na ang demonic mask seal ay iba sa karaniwang teknik. Idinagdag ni Exe Tianyang na tina-target nito ang life force ng kalaban kaya hindi ito kayang harangin. Sinabi ni Exe Tianyang na halos lahat ng cultivator na mas mababa sa godly realm ay mahihirapan dito. Ipinaliwanag ni Exe Tianyang na kapag tumama ito ay sa pinakamababa ay mawawalan ng malay ang target. Idinagdag ni Exe Tianyang na sa pinakamalala ay tuluyan ng mawawasak ang katawan at kaluluwa ng target. Sumigaw ang 7th Elder kay Zuo Fan. Sinabi niyang kung mangangahas itong umiwas ay ang demonic mask seal ay tatama sa munting dalaga. Ang 7th Elder ay nakangisi habang nakatingin sa malayo. Ang berdeng buhok niya ay nakalugay. Sinabi ng 7th Elder na siguradong hindi makakatakbo si Zuo Fan ng mabilis mula sa demonic mask habang may bitbit na ibang tao. Si Ning-er ay umiiyak. Ang mga mata niya ay puno ng luha habang nakatingin kay Zuo Fan. Sinabi ni Ning-er kay Brother Zuo na huwag mag-alala sa kanya. Idinagdag ni Ning-er na dapat umiwas si Zuo Fan. Sinabi ni Ning-er na basta mailigtas ni Zuo Fan ang pamilya niya ay magpapasalamat pa rin siya kahit mamatay siya. Sinabi ni Zuo Fan sa sarili na kay Ning-er na siya. Idinagdag ni Zuo Fan na habang nandito siya ay hindi mapapahamak si Ning-er. Si Zuo Fan ay nakatayo ng tuwid. Ang lilang pakpak ay nakabuka at si Ning-er ay nasa likuran niya. Sumigaw ang 7th Elder. Sinabi niyang sige. Idinagdag ng 7th Elder na kung ganoon ay si Zuo Fan ang masasaktan. Ang demonyong maskara ay sumugod ng mabilis. Ang berdeng liwanag ay bumalot sa paligid kasabay ng malakas na hangin. Tinawag ni Ning-er si Brother Zuo. Isang puting liwanag ang bumalot kay Ning-er. Ang lilang pakpak ni Zuo Fan ay nakaharang sa kanya. Sumigaw si Ning-er na huwag. Ang demonyong maskara ay bumangga sa lilang pakpak. Isang malakas na pagsabog ang naganap. Si Ning-er ay natatakpan ng itim na usok. Ang mga mata niya ay nanlaki sa takot. Sumigaw si Exe Tianyang. Tinawag niya ang 8th Elder. Ang 8th Elder ay seryoso ang mukha. Yumuko siya. Tumawa ang 7th Elder. Sinabi niyang munting bata ito ang konsekwensya ng pagnanasa. Idinagdag ng 7th Elder na kaya ang landas ng mga demonyo ay walang awat dahil nang naging mahabagin si Zuo Fan ay naging sarili nitong kapahamakan. Tumingin ang 7th Elder kay Ning-er. Ang mga mata niya ay nakangisi. Sinabi ng 7th Elder kay Ning-er na ang batang ito ay napahamak dahil sa kanya. Umiyak si Ning-er ng malakas. Tinawag niya si Big Brother Zuo. Umiiyak si Ning-er. Sinabi niyang patawad. Idinagdag ni Ning-er na kasalanan niya ang lahat. Narinig ang boses ni Zuo Fan. Sinabi niyang hanggal na dalaga. Idinagdag ni Zuo Fan na huwag umiyak sa harap ng matandang iyon. Si Ning-er ay umiiyak. Ang mga luha ay tumutulo sa pisngi niya. Sinabi ni Zuo Fan na habang mas nasasaktan si Ning-er ay mas sumasaya ang matanda. Isang itim na usok na may pulang mata ang lumitaw.
Si Ning-er ay nakaluhod sa harapan nito. Nagulat ang 8th Elder at si Xi Tianyang. Nanlaki ang mga mata nila. Sumigaw ang 8th Elder na imposible. Sumigaw ang 7th Elder. Ang mukha niya ay puno ng galit at gulat. Sinabi ng 7th Elder na ang mismong life essence ni Zuo Fan ay dapat naubos na hanggang wala nang natira. Si Zuo Fan ay nakangiti. Ang mga mata niya ay kalmado habang napapalibutan ng berdeng ilaw. Sinabi ni Zuo Fan sa sarili na akala ba ng 7th Elder ay mapapatay siya ng ganoong walang kwentang teknik. Si Zuo Fan ay nakaluhod. Ang katawan niya ay napapalibutan ng asul na liwanag at enerhiya. Tinanong ni Zuo Fan kung hindi ba masyadong naive ang 7th Elder. Isang malakas na asul na enerhiya ang sumabog mula sa noo ni Zuo Fan. Ang mga mata niya ay pulang-pula at nakangiti siya. Tinanong ni Zuo Fan kung sino ba ang tinatawag na sage na mabilis ang isip sa lahat ng bagay. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.